Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng matinding takot at pangamba. Sana po ay pagbigyan ninyo ang aking sulat at basahin ang kwento ko. Ang pangalan ko po ay Tony at nangyari po ito 11 years ago sa mismong mahal na araw. Mahilig po kasi kami ng kaibigan kong si June sa hiking at tumuklas ng mga bagong lugar. Simula pagkabata ay hilig na namin ang mga gawaing ito. Gusto namin ang pakiramdam ng pagiging malaya at ang pagiging malapit sa kalikasan. Kaya naman tuwing may pagkakataon, sinisigurado naming aakyat kami ng bundok. 11 years ago mahal na araw noon, napagplanuhan naming umakyat sa isang bundok sa probinsya na hindi ko na lamang pangangalanan. Balita kasi namin ay napakaganda raw ng tanawin doon at marami ring magagandang falls. Excited na excited kami ni June sa aming adventure. Naganda kami ng lahat ng aming gamit. Tent, sleeping bags, first aid kit, pagkain, tubig at iba pa. Sigurado na kami na handa na kami para sa aming hiking trip. Biyernes Santo nang dumating kami sa paanan ng bundok. Pagdating namin doon, nakita namin ng isang karatula na nagsasabing bawal umakyat dahil sa mahal na araw. Medyo nadismaya kami ni June pero naiintindihan naman namin ang rason. Sabi kasi ng mga matatanda, ang mahal na araw ay panahon ng pagpipigil at pagmumuni-muni. At hindi raw maganda na magsaya o gumawa ng mga aktibidad na tulad ng hiking doon. Habang nag-iisip kami kung ano ang gagawin, may lumapit sa amin na isang binatang lalaki. Nakangiti niya kaming tinanong kung aakyat daw ba kami ng bundok. Sinabi namin na gusto sana namin pero bawal daw dahil mahal na araw nga. Nagpakilala siya bilang si Antonio at sinabi niyang nakatira siya sa paanan ng bundok na yon kasama ang kanyang pamilya. Nagalok siya sa amin ng tulong. Sabi niya kung gusto raw namin, pwede niya kaming samahang umakyat dahil alam niya daw ang mga pasikot-sikot doon. Alam niya daw ang mga secret trail na hindi nababantayan ng mga otoridad. Sa una, nag-alangan kami ni June dahil baka mapahama kami. Pero sa huli, napapayag din kami dahil sa pakiusap ni June. Gustong-gusto talaga niyang umakyat ng bundok. Binata pa lang si Antonio. Siguro mga nasa mid-20s. Mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing may itinatago pala siyang masamang intensyon. Sinimulan namin ang aming pag-akyat sa bundok kasama si Antonio. Gaya ng sinabi niya, dumaan kami sa mga secret trail na hindi namin alam. Malayo sa mga dumadaan na tao. Habang umakyat kami, kunikwento niya sa amin ang mga kwento ng bundok tungkol sa mga hayop na nakatira doon, mga halaman at mga alamat na meron doon. Mas lalo kaming naengganyo sa bundok dahil sa mga kwento niya. Nang malapit na kaming bumaba ng bundok, inimbita kami ni Antonio na kumain sa kanilang bahay. Sabi niya para raw makapagpahinga kami bago kami umuwi. Nag-alangan pa kami sa una, pero dahil sa pagpupumilit niya, pumayag na rin kami. Nagpasalamat kami sa kanyang kabaitan nun. Nang makarating kami sa kanilang bahay, sinalubong kami ng kanyang mga magulang. Magiliw rin silang dalawa sa amin. Ipinakilala kami ni Antonio bilang mga kaibigan niya na gustong mag-hiking sa bundok. Ginitian kami ng kanyang mga magulang at pinatuloy sa kanilang bahay. Simple lang ang bahay nila. Gawa sa kahoy at kawayan ng kanilang bahay. Pero malinis at maayos. Makikita mo na masipag at malinis sa katawan ang mga nakatira doon. May maliit silang bakuran na may mga tanim na gulay at halaman. Meron din silang mga alagang manok at baboy. Inalok kami ng kanyang nanay ng tubig. Nagpasalamat naman kami. Habang nasa loob kami, nakita namin na naghahanda sila para sa kanilang hapunan. May kinatay silang baboy noon.
Tumulong kami noon ni Jun sa pagkatay ng baboy. Ako ang tagahawak, si Jun naman ang tagalinis, at si Antonio ang tagakatay. Habang nagkakatay kami, napansin ko na parang ang gaan ng loob ko sa kanila. Parang ang saya-saya ko na kasama ko sila. Siguro dahil sa kabaitan nila at sa simpleng pamumuhay nila. Pero may isang bagay akong napansin na nagpabago sa lahat. Bago pa man namin katayin ng baboy, meron nang nakahanda na ulam sa kanilang lamesa noon. Isa yung sinigang. Nagtaka ako, bakit may sinigang na? Kakakatay pa lang namin ng baboy. Tinanong ko si Antonio kung ano yung sinigang na yon. Sabi niya luto raw yun ng kanyang nanay at isda raw ang sahog nun. Hindi ako kumbinsido. Mukhang karne ang sahog ng sinigang nun. Pero hindi na ako nagtanong pa. Baka nagkakamali lang ako nun. Nung dumating ang oras ng hapunan, inihain na sa aming lamesa ang sinigang na baboy. Doon ko nakumpirma ang aking hinala. Baboy nga ang sahog ng sinigang. Pero hindi yun yung baboy na kinatay namin kanina. Ibang itsura ang karne noon. Mas maputla ang kulay at may kakaibang amoy pa nun. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot. Parang may mali. Parang may hindi tama. Nagkunwari akong masama ang pakiramdam ko noon. At sinabi ko na sumasakit ang tiyan ko at wala akong ganang kumain. Nag-alala sila sa akin. Sinabi nila na baka napagod lang ako sa hiking. Bumulong ako kay Jun noon. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang kakain ng sinigang. Sinabi ko na iba ang itsura ng baboy at baka may masama itong epekto sa kanya. Pero hindi siya naniwala sa akin. Sabi niya, nag-iinarte lang daw ako. Sabi niya gutom na daw siya at gusto na niyang kumain. Hindi ko siya napigilan. Kinain ni Jun ng sinigang nun at kinain din ng pamilya ni Antonio yon. Habang kumakain sila, nakatingin lang ako sa kanila. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw nila. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko nun. Parang may nakamasid sa amin. Parang may nagbabantay. Pagkatapos nilang kumain, nagpasalamat kami sa kanila sa masarap na hapunan. Nagpaalam na rin kami para makapagpahinga. Ipinakita nila sa amin ang silid kung saan kami matutulog. Bago ako matulog, binulungan ko ulit si Jun. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat siya. Sinabi ko na may kutob akong masama. Hindi na siya sumagot nun. Tulog na siya. Hindi ako nakatulog ng maayos. Buong gabi akong gising. Nakikinig sa bawat ingay. Naghihintay sa kung anong mangyayari. Kinabukasan paggising ko, wala na ang pamilya ni Antonio. Wala na sila sa kanilang bahay. Wala ring bakas na nagluto sila o kumain ng almusal. Nagising si Jun. Nagtaka rin siya kung bakit wala na ang pamilya ni Antonio. Bigla kaming nakaramdam ng masamang pakiramdam. Parang may mali. Parang may nangyari. Sinubukan naming hanapin ang pamilya ni Antonio. Tinawag namin ang kanilang mga pangalan sa buong lugar pero walang sumasagot. Nilibot namin ang buong bahay at ang bakuran pero wala kaming nakita. Nang lumabas kami sa bahay, nakita namin ang isang bagay na nagpatindig ng aming mga balahibo. May mga bakas ng dugo nun. Mga bakas ng dugo na papunta sa kagubatan. At ang isa pa sa natuklasan namin habang hinahanap namin si Antonio ay mismo sa loob ng bahay nila. Nakita namin ni Jun ang isang tumpok ng lupa sa sahig ng bahay na tila ba tinabunan yun. Tinapik ako ni Jun at sinabing hukayin daw namin yun. Paghukay namin, tumambad sa amin ang mga damit, kutsilyo at may mga buto pa nga nun. Pero ang mas nakapanindig sa amin ng balahibo ay yung mga damit at kutsilyo ay may mga mantsa ng dugo at may mga punit din. Hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat ng nakita namin nun.
Hindi ko din kayang ipaliwanag ang takot na nararamdaman ko noon. Tumakbo kami ni June, tumakbo kami palayo sa bahay na yon. Tumakbo kami hanggang sa makarating kami sa bayan. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa pamilya ni Antonio. Hindi namin alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagkawala. Pero isa lang ang sigurado ako. May masamang nangyari. Masasamang nilalang ang nakasama namin. Simula noon hindi na kami masyadong umakyat ng bundok ni June. Hindi na rin kami nagtiwala sa mga taong hindi namin kilala. At hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang sinigang na yon. Ang amoy nun at ano ang karne na ginamit doon. Noon hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay June kasi siya ang nakakain ng sinigang. Nakaramdam ako ng matinding takot. Parang sinasabi ng isip ko na may mangyayaring masama sa kanya. Pero mabuti na lang, walang nangyaring masama sa kanya. At lalo na sa amin.